No, 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 I didn't mean to. Diyos ko! May patay sa banyo! Hello, Chief. May isang babaeng patay sa hotel. Mukhang sinaktan eh. Corporal, you are being investigated for the death of a Filipino citizen. Ang hukom ng Olongapo Regional Trial Court ay ngayon bukas na. Akusado, paano mo naisipahiyaga yung sarili sa paratang na murder? Your Honor, the accused not pledged guilty. Noted, magpapatuloy tayo sa pre-trial conference para pag-isipan ang paglilitis. Counsels, ano ang issue ng kasong ito? Your Honor, nais namin presenta na si Pemberton ay may premeditation at malice, kaya narapat siyang matulan ng murder. Magtatalaga tayo ng hearing dates para sa presentation of evidence. Handa na ba ang prosecution sa kanilang mga witnesses? Opo, Your Honor. Ang unang testigo ay ang hotel staff na nakita sa katawan ni Jennifer Laude. Magsisimula ang trial sa susunod na pagdinig. The court is adjourned. Inaasama pala siya ng iba. Please be seated, everyone. People of the Philippines, presented by prosecution, may present first witness. Tatawagin namin ng hotel staff na si Miss B. Guzman. Ano ang nakita mo noong gabi ng October 11, 2014? Pagpasok ko po sa loob ng kwarto, nakita ko po ang katawan ni Jennifer sa loob ng banyo. May pasa po yung leeg niya at nakalubog po yung ulo niya sa tubig. Your Honor, nais namin pakita ang forensic report. Ayon sa report, si Jennifer ay namatay sa asphyxiation o pagsakal. Proceed. One of the 3 condoms and a condom wrapper recovered from the motel room had Pemberton's fingerprints. The DNA within the condoms also did not match Laude's DNA. The cause of death was reported as asphyxiation by drowning. Sa tingin mo ba, sinasadya ng akusado na patayin ng biktima? Hindi ko po masasabi, pero nakita ko po ang katawan niya matapos ang insidente. Wala kang saksi sa actual na pangyayari. Hindi ba posible na self-defense ito? Hindi ko po alam. Order in the court! That's all, Your Honor. Your Honor, nandito po si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton upang magbigay ng kanyang testimonya. Galante naman ni Marcel. Ano ang nangyari ng gabing iyon? Nagpunta kami sa hotel. Pero nung malaman kong lalaki pala siya, nagalit ako. Hindi ko siya gustong patayin. Napikon lang ako at nawalan ng kontrol. Would you consider yourself intoxicated? Yes, ma'am. We have been drinking that night. So you admit to killing Jennifer Laude? Hindi. Hindi ko siya ginustong patayin. Pero sinakal mo siya?
Opo, pero hindi ko po akalain mamamatay siya. Your Honor, ang pagsakal ay isang taas ang pag-atake. Ang argumento ng depensa ay hindi sinasadya ay walang batayan. Oo nga naman. Dapat nga ganun. Your Honor, ang pagpatay ay malinaw na may kasamang galit. Ang biktima ay walang kalapit-laban, kaya nararapat lamang na siya ay hatulan ng murder at hindi lamang homicide. Your Honor, the accused acted in a fit of rage and confusions. Walang premeditation sa nangyari o planong patayin ang biktima. Dahil dito, dapat lang na ito ay homicide at hindi murder. Matapos ang masusing pagsusuri, ang hukuman ay magpapataw ng 10 years to 12 years na pagkakakulong para kay Lance Corporal Joseph Scott Pemberton para sa kasong homicide. Bakit homicide lang? Hustisya para kay Jennifer. Dahil sa mitigating circumstances, passion and obfuscation at intoxication, ang kasong murder ay binaba sa kasong homicide. Court is adjourned. Tapos sa ilang taong pagkakakulong, binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte si Pemberton noong 2020. Thank you po. Thank you. Hustisya! Hustisya para kay Jennifer Laude! Hustisya! Hustisya para kay Jennifer Laude! Hustisya! Hustisya para kay Jennifer Laude! Asan ang hustisya? Pinatay niya si Jennifer pero siya'y nakalaya. Justice for Jennifer Laude! Justice! Justice! Hustisya! Hindi pa tapos ang laban para sa hustisya kay Jennifer Laude. Justisya para kay Jennifer Laude! Itigil ang pang-aabuso ng mga dayuhan sa ating bayan! At sa araw na to siya makakalaya at makakabalik sa US. Sa kabila ng hatol, patuloy pa ring ipinaglalaban ang hustisya. Hindi lang para kay Jennifer, kundi para sa lahat ng biktima ng pang-aabuso at diskriminasyon. Matapos ang 6 na taon, ang lodging inn na Cell Zone kung saan sinapit ni Jennifer Laude ang kanyang kamatayan, nakatayo pa din. Pero iba na ang pangalan. Sarado ito dahil sa pandemya, pero pagpasok ng news team sa loob, walang nabago. 2014 nang mangyari ang pagpaslang kay Jennifer Laude dito sa lodge na ito. Mula noon, kakaunti ang nakita nating pagbabago dito sa kwarto kung saan nangyari ang krimen. Makikita natin, halos bulok-bulok pa rin ang mga kisame at nandito ang banyo at dito natin nakita ang pinaka-kalunos-lunos na sinapit ni Laude sa kamay ni Scott Pemberton. October 11, 2014, isa si Jennifer Laude sa mga sumalubong sa mga sundalong kano na naka-R&R matapos ang balikatan exercises. Tandang-tanda ni Mamay, kaibigan ni Laude ang gabing iyon. Magkasama pa kami nagiinuman ng Ambient. Pagbaba niya, nakita ko kasama niya yun. Pagkatapos 9, 10, 11 or 10 to 11 ng gabi, biglang yun na, nabalitaan na siyang patay. Sa Ambiance Disco, nag-inuman ang grupo ni Laude at Pemberton, saka pumunta sa Cell Zone Lodge. Ayon sa court records, saglit lang na natili si Pemberton at Laude sa kwartong ito. Lumabas mag-isa si Pemberton bago mag-alas 12 at saka natagpuan ang bangkay ni Laude sa banyo ng kwarto. Nakangud-ngud ang ulo sa inidoro. Asphyxiation ang cause of death. October 15, kinasuhan si Pemberton ng murder. Nasa barkong USS Peleliu ang akusado noon na nakadaong sa Subic Bay Freeport. December 15, 2014, nagbaba ng findings ang Olongapo City Prosecutor's Office. May sapat na ebidensya para kasuhan ng murder si Pemberton. March 16, 2015, sinimulan ang paglilitis. Sa trial, inamin ni Pemberton na nagtalo sila ni Laude pero di niya umano ito pinatay. Self-defense anya ang nangyari matapos na malaman niyang hindi tunay na babae si Laude.
December 1, 2015, binasahan ng sakdal si Pemberton. Guilty sa homicide at sinintensyahan ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Umapila ang legal team ni Pemberton sa RTC maging sa Court of Appeals, pero hindi nabaliktad ang verdict. Agad kinulong si Pemberton sa Camp Aguinaldo. Agosto 2020 nang kumilos ang legal team niya para maka-avail sa Good Conduct and Time Allowance Act. Nitong Martes, nagbaba ng release order ang korte matapos ang kwentahan sa GCTA. Agad namang kumilos ang abogada ng pamilya Laude. Paliwanag ng tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque, ibig sabihin ng absolute pardon na ibinigay ng Pangulo ay makalalayan na si Pemberton. Si Roque ang isa sa tumayong abogado noon ng pamilya Laude habang nililitis sa korte si Pemberton. Ibig sabihin po niyan, makalalaya na si Pemberton, wala na pong issue kung siya entitled sa GCTA, wala na pong issue kung applicable ba sa kanya yung batas dahil hindi siya nakulong sa National Penitentiary. Binura na po ng Presidente kung ano pa yung parusa na dapat ipapataw kay Pemberton. Ang hindi po nabura ng Presidente, yung conviction ni Pemberton, mamamatay tao pa rin po siya, pero kung ano yung karagdagang parusa pa, binura na ng Presidente. Pwede na po siyang umuwi dahil meron na po siyang pardon. Ikinagulat ng magkabilang kampo ang desisyon ng Pangulo. Ayon kay Attorney Virginia Suarez, abogado ng pamilya Laude, isang malaking dagok ito sa pamilya at hustisya at ikinalulungkot nila ito. Ayon naman sa abogado ni Pemberton na si Attorney Rowena Garcia Flores, maging sila ay hindi inaasahan ang pardon mula sa Pangulo.